No? Eto na nga po. Si Bato, mga kababayan, Bato, punta tayo. Si Harry Roque yun nandyan, bakit ganun? Banat ba yung ano natin? Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan, no? Inadvisean po si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to face the criminal charges. Kumbaga parang ano na, no? Nung una sinasabi, pagpunta ka dito sa Senado, halika, ganito. Ako ang bahala sa iyo. Ganun yung sabi ni Bato, mga bossing. Lagyan ko nga ng tubig. Sabi ni Bato ang daming umalma doon, mga kababayan, no? Sabi, nag-aano na kayo, ginagawa, security guard ka na, si Robin. Si Robin Padilla, ano na, ayan, nilagyan ko na po ng tubig. Baka mawala. Si Robin Padilla, nagmumukha ng lawyer, tapos si Bato naman, nagmumukha na security guard, no? Ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. So ngayon naman po, ito, nababasa ko, dahil mag-e-eleksyon, nako, kailangan maramdaman ng taong bayan, no? Na kumbaga, para siya doon sa taong bayan, hindi para kay Pastor Kibuloy. Palapit na po ng palapit siya, maaapektuhan po talaga ang kanilang kandidatura dyan, mga kababayan. Senator Ronald Bato de la Rosa advised Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to face the criminal charges against him as he stressed former President Rodrigo Duterte could not be cuddling the pugante, mga kababayan. Dahil lumalabas nga po sa chismis, no, sa mga usap-usapan, na ito pong si dating Pangulong Duterte, inaaruga daw po, mga bossing. No, hindi natin sinasabi na si Pangulong Duterte ay inaaruga. Pero yun po yung naririnig natin sa mga chismis na lumalabas, mga bossing. Dahil nga po, isang pinagbabatayan nila dahil mag-best friend itong dalawa na to. Kaya lang, ang hindi ko nagustuhan doon sa recorded na voice recorded ni Pastor Kibuloy, parang gusto niyang palabasin na kaya siya hinuhuli, kaya siya ginigipit dahil daw po mag-best friend sila o dahil daw po magkaibigan sila ni dating Pangulong Duterte. Parang hindi naman po totoo yun. Meron po talagang mga tao na sa kanya ay nagrereklamo. I have no other advice except to face his cases and let the wheels of justice turn. We have justice. Hopefully, we have he would face this so that this trouble can be resolved, said De La Rosa in a radio interview on Saturday. Ayan po. De La Rosa, back the Philippine National Police. Aba, warning to anyone cuddling. Aba, may ganun pa si De La Rosa, samantalang kayo nandun. Sama ba si De La Rosa doon sa sa pumunta doon sa 7 araw na murahan rally? Nandun din po ba siya, mga kababayan? Tina B, hello sa iyo. Ayan. Ma'am Jocelyn Herrera, salamat po, pa-like and pa-share. Boss Mark, may chance pa ang SMNI sa Senate. Marami silang katropa doon. Una na si Grace po, sabi. Bahala sila doon, no? Bottom line, an arrest must be made. Yan, sabi ni Sir Ed Harry. So si Bato ba, alam ko pumunta sa 7 araw na murahan rally si Bato no? Ngayon, medyo gumigit na si Senator Bato, mga kababayan. Bakit? Malapit-lapit na po. Ang 1 taon, para sa election po, malapit-lapit na po yun, mga bossing. No? At pihado po, malaki ang re-electionist yan, di ba? Re-electionist yan. Yung kay yung kay pangalan nito, Bongo. Nagkalat na po ang poster ni Bongo doon sa sa Antipolo, mga kababayan. Nagkalat na po yung poster ni although wala naman sinasabing iboto nyo ko, alam niyo na yung mga pasimpleng greetings na mag-ingat. Di ba yung nakalagay doon? Mag-ingat habang nagmamaneho. Ang dami po, pinicturean ko nga yung isa. Nasaan ba yun? Maipakita sa inyo. Kailangan magkumahog po nitong mga to, mga boss. No? Kailangan po magkumahog itong mga to dahil po, nadedehado po sila, mga bossing.
nadedehado po sila sa susunod na eleksyon, mga kababayan. So ngayon, saglit lang ha. So ngayon, ang ginagawa nila, double time. Di po ba? Double time. Kaya po kahit na etong si Pastor Kibuloy maiwan na sa ere. Bahala ka dyan, Pastor. Ikaw na bahala dyan. Kaso mo yan. Ano? Basta kami, nakatutok kami sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Matanong ko po ulit kayo. No? Matanong ko po ulit kayo. Kung sakali na ito pong mga to, re-electionist, tumakbo, mga kababayan, at meron na lang kayong choice na dalawa. Kunyari, dalawa na lang po dahil alam ko naman po ang pipiliin ninyo ay yung mga senador na suportado po ng gobyerno para mas mapadali po at mapabilis, no? Yung trabaho ng gobyerno. Kunyari, 11 na yung napili nyo doon. Tapos, isa na lang po ang kailangan nyo. Ang choices nyo po, ulitin ko ang choices nyo po, Trillanes, Bongo, at Bato de la Rosa, at Robin Padilla. Ayan, 4 na. Sino po ang inyong iboboto? I-comment nyo dyan, mga kababayan. Sino po ang sa tingin nyo na nararapat, no, sumali doon sa 11 ninyong kandidato? 11 ninyong kandidato. Si Trillanes ba? Si Bongo ba? Si Robin Padilla ba? O si Bato de la Rosa? Ayan maganda yan. Kumbaga 3 versus 1, no? 75% kandidato ng mga DDS at 25% kandidato ng kakamping, mga boss, 'di ba? Ayan. So, nakikita ko ngayon mas madami pong maglalaglag diyan, mga kababayan, no? Mas madami pa pong maglalaglag diyan kay Pastor Kibuloy, lalo na po pag nalaman nila, naramdaman nila na etong election nila, mga bossing, no? Etong susunod na, kumbaga, susunod nilang pagkandidato, madedehado po sila. Ayan, di ba? Okay. So, tuloy nga natin to. Wala na. They should do what sabi pa ni Bato, they should do what they have to do because cuddling a fugitive is a violation. Ayan mga kababayan, mismong kay Bato nanggagaling po yan. No, pero ako hindi na effective sa akin no? Hindi na po effective sa akin yung mga ganito, medyo kunyari lalaglag na nila si Pastor, kunyari hindi na sila okay kay Pastor kasi nga nagtatago na. Pakiramdam ko, dala na lang din po ng nalalapit na po ang eleksyon, no? They should do what they have to do because cuddling a fugitive is a violation of law. He said, Kibuloy, criminal's arrest warrant, he said, remain chargeable to the law. Ayan po.